Nung isang linggo o 2 linggo makalipas o siguro last month na ho yun, yung ano, bumisita kayo sa ICC. Ano Yes, po, on the Hague. eh, si ano yung, naku, number 1 senator po natin yun. Papa-imbestigahan daw po kayo yun sa pagpunta nyo doon. O kaya nga, sabi ko, game naman ako dyan, di ba? Handa ako dyan. Kung gusto niyo malaman kung ano yung ginawa ko doon at sino nagpapunta sa akin. Ako, sinabi ko na mismo, inimbitahan ako ng ICC mismo, kaya ako napunta. Pero bukod pa riyan, marami pa akong ibang engagement sa Netherlands. Pero yung tatanungin niya kung nakita ko, kung binisita ko daw ba si Digong, alam niyo, pwede niyan tanungin si Sara kasi si Digong may access sa telepono 24/7. Alam mo ba yun? Sa loob ng kulungan. Pero Sentry, makat lang kita, Sentry. May intensyon ka bang bisitahin si kung sakasakali? Gusto mo ba siya makita? Yun na nga. Di ba? Unang-una, ayoko naman siya makita. And I'm sure ayaw din niya ako makita. So, ayaw naman namin magkita. Ba't ako malinaw yan, ha? Kaso, di ba, parang kailangan nilang gumawa ng issue. Pero ano yan eh. Ang gusto lang na, isa sa diniscuss nung ICC when I was there, kung paano siya tinatrato ng maayos. Kasi sabi ko ako, hindi naman ko... Kailangan kita ikat dito, Sentry. Nasa Bartolina daw eh. Nasa Bartolina. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi kwarto yun eh. Kwarto, di ba? Meron siyang CR, komportable yung kama niya, may study table siya ron. Tapos, all throughout the day, bukas yung pintuan na yan. Meron silang, biruin mo, may tennis court, may gymnasium, may gym, may training room siya, may ano siya. Tapos may library, may recreation area, pwede silang magpusoy nila bato, nila bongo kung madadala man sila doon later on. Kaya nga. Pwede yun. So, pwede sila magluto, may kitchen yun. Malaki yung nila doon, lugar. Kakaunti lang sila doon. Tapos may conjugal room pa siya. Para nga VIP ang treatment. Para hindi maisip ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas na para siyang yung mga detainees dito, yung mga nasa city jail. Aba, hindi ganun. Talagang special ang treatment. Sentry, medyo malungkot ako nung inapilan ni Alan Cayetano na i-house arrest or gumawa ng yung Senate para ng resolution para dito na lang sa Pilipinas sana paano si Bongo pag napunta na ron? Sino kasama ni Bongo tsaka ni Bato? Si Cayetano medyo tagilid din sa tingin ko eh. Lalo yung maiiwan doon si Bato malungkot, di ba? Pero yun na nga, simulat sa pool, siyempre hindi tayo nakaka 100% na sigurado, pero doon nga, base doon sa mga nakakalap natin impormasyon doon, malabo na mapagbigyan yung interim release niya kasi nga capital crime siya. Alam nyo bang pride ng ICC ngayon na nandoon sa kanila si Duterte? Kasi siya lang ang presidente na nakakulong, na nakasuhan. Yung ibang mga presidente na nakasuhan nila at large, hindi na i-enforce, hindi na dadala sa kanila. So ito, kaya they need to make the Duterte case the showcase ng ICC. Ito ang reason kung bakit sila nag-exist. At yun. Tapos yung yung mga senador pa dito sa Pilipinas, mararamdaman mo kung gaano pa kung gaano yung kalakas pa yung Duterte. Kaya siguro yung mga pa-bring him home nila, interim release nila, hindi na mapayagan dahil din po doon, Yes. Alam mo, nung una pa lang, nung narinig ko tong si Sarang humirit na let's break him out. Ibe-break out daw sa kulungan si Aba, tapos na. Wala na yun. Di ba? Kasi hindi naman siya kung sino lang anak siya na vice president pa. Tapos magre-request kay interim release, ganun yung sinabi. Pero kahit na hindi yung sinabi ni Sara, talagang malabo talagang pinadali lang nila yung desisyon.
Pero sa tingin mo, Sentry, sinasadya kaya nila yan? I think, hindi ba ganun, or medyo bobits lang ba talaga si Sarah? O sinasadya niya ba? Kasi posibleng di mo alam na makaka-apekto yung mga sasabihin mo dahil syempre global yung mga news na kukuha ng mga sasabihin mo eh. Alam mo, hindi nila intention yan. Kaya nga, para lang malaman mo, Mayor Vico, yung nangyari yung mga paano si Sarah. Naalala nyo yung nagpa-interview siya, yung black yung background niya, yung mukha lang niya nandoon siya sa house. Di ba yung sinasabi niya, PI kayo sa house. PI kayong lahat, papapatay ko to, ganyan. Yun, di ba? Nakita mo what is capable of. Meron din siyang press conference na gusto raw niyang pugutan ng ulo si President Marcos. So hindi na to makontrol yung mga bunganga nila. Kasi may emotionally unstable, at best, at worst, psychologically unstable. Kaya talagang hindi siguro maayos ang pagpalaki nila Digong, and I'm not surprised. Kaya kita mo si Baste, si Pulong, di ba kung paano sila yung asal nila talagang kakaiba. Hindi kasi sa tingin ko din hindi natalo laging nasa in power, sila ganyan siguro din upbringing. Para naging entitled na mga tao. So, yun. Last hirit namin, kasi gabi na din dyan sa inyo, alam ko magpapahinga eh. Ito yung last hirit namin. Kailan ba yung warrant of arrest ni Bato tsaka ni Bongo? Ay dyan medyo kasi nung dating in-interview kita, parang medyo na-delay tayo ng konti lang naman nung kay Digong, pero ganda, no? Medyo we are really fortunate kasi hindi naging madugo yung and it was kahit marami nagsasabi ng kidnapping or what, pero medyo smooth. Eto ba sa tingin mo ngayon, yun nga, kailan yung warrant of arrest, tapos sa tingin mo ba magiging kasing smooth ng pagdakip kay Digong? Sige. Yung eksaktong dates kasi, depende yan kung kailan i-issue ng ICC pre-trial chamber, no? So, nasa kamay nila yan. Pero ang pwede mo is yung estimate lang. Sa nakikita natin sa ngayon, sasabihin mo na yung kay Bato, nag-aantay na lang tayo. Okay, nag-aantay na lang. Okay? Pwede bukas sana. Mali, sorry. Pwede bukas. Ano po, no? Ganun. Basta hindi na to aabot na napakaswerte niya na kung lumagpas pa to ng taon. Okay? Swerte na makapagpas to. Swerte niya na makapag New Year siya o ganun. O makapag Valentine, sabihin mo na. Pero basta't ganun, nag-aantay. Yung kay Bongo, next year yun. Di ba? Next year yun, first quarter next. Ayun. Kay Bato is baka chances are si Sen. Malaki na po. Okay, ilitin natin. Yung kay Bato, nag-aantay na lang tayo. Swerte na yan kung umabot siya ng Valentine, sabihin mo na. Swerte na siya. Ano na yun? Lagpas-lagpas na yun. Pero ito, basta bago paano ko ba sabihin to? Basta bago magpasko. Yan. Opo. Yun yung kay Bato. Kay Bato. Oo. Basta nag-aantay na tayo. Pero simula ngayon. Bago ko mo sagutin yung nakapending kong tanong na sino huhuli or magiging smooth ba? Kasi di ba naisip ko lang ngayon, di ba posible maging conflict ba yung pagsampa mo ng kaso? Just in case mauna yung kaso tas lumabas yung warrant of arrest. Wala naman magiging conflict yan. Kay Bato, wala pa naman tayong fina-file na kaso. So walang conflict. I mean kay Bongo, sorry. Yung kay Bongo, yung kay Bongo, ang pananaw ko kasi rito, whichever comes first
kung ma-issuean siya ng warrant dito, non-bailable ito eh. Non-bailable itong plunder. Iba kasi yung nakakulong, kung si Digong nakakulong dito at si Bongo nakakulong dito. 'Di ba? Eventually, i-assume na natin na si Bongo ma-issue ng warrant dito sa Ombudsman ay sa Sandigan Bayan, di non-bailable. Kung tatakas siya, tapos eventually, pag lumabas yung sa ICC, ganun pa rin yun, may issuean pa rin siya ng Interpol warrant, di ba? So, ano na lang, whichever comes first. Iba kasi, iba yung si Digong. Si Digong, makaka-create talaga siya ng marami siyang cult followers na magkaiba sila ng following din talaga. Ayun, oo.